Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Good morning po mga kaibigan. Happy Thursday sa inyong lahat. Ngumiti po muna tayo sa pagsisimula ng araw na to. Minsan po ba mga kaibigan, nasabi natin, ang pangit naman ng aking buhay, ang malas-malas ko naman, I have a bad life. Ang sabi po, paalala sa atin ngayon, don't ever tell yourself that you have a bad life. You have had some bad moments. May mga bad moments tayo, pero hindi naman nangangahulugan na yung mga hindi magaganda, mga pangit na mga panahon sa buhay natin, pangit na yung buhay natin. You know what? Perspective is everything. So, wag po nating hayaan na i-define yung ating buong buhay nung mga pagkakataon, nung mga panahon na hindi magaganda. Ako po ang inyong kaibigan Melo Anadem-ong dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na kami ay samahan sa loob ng isang oras sa ating pong tinutuklas ang mga katotohanan na matatagpuan sa banal na kasulatan. At ang aming pong dalangin, ang mga katotohanan ito ay mag-akay sa atin palapit sa ating Panginoong Hesus sa lalong malalim at lumalagong relasyon sa Kanya. Yan po ang pinakalayunin ng ating programa. Kami po mga kaibigan ay namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po na nagnanais makatanggap, kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa amin. Tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Atin pong toll-free number kung kayo po ay nasa ibang bansa. Ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre. 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-email sa connect@adventist.ph. Of course, ang Tinig ng Pag-asa po is also on socials, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. Mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng bahaging pangpamilya at pag-uusapan po natin ngayon yung pagbabalanse ng tahanan at ng ating mga career. So ito po ay specifically for the working moms, yung pong mga nanay natin na pinagsasabay, they juggle work and home, career and home. Nakaka-relate po ba tayo dito? Ito po ang ating topic, balancing home and career. Ibigay po natin ang panahon kay Ate VG. Isa na naman pong mapagpalang araw ang aking pagbati sa inyong mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapagnood ng ating programa. Kayo po ba ay maligaya ngayong araw na ito? Kayo po ba ay mayroong napasayang tao? O kayo ay may nagpasaya sa inyo? Bago po tayo magpatuloy, nais kong batiin at pasalamatan yung nag-ayos ng aking mukha. Thank you, Brenda, for my makeup. Ayan. So, alam niyo po, ako'y natutuwa sa bati ni Brenda. Ang sabi niya, pag nagbabrowse daw siya ng Facebook at nakita niya yung aking ngiti, ay talagang ang pakiramdam daw niya ay ako'y maligaya sa buhay. Hindi yung kaya lamang nag-smile ay for the sake na kukuhanan ng picture. Parang nararamdaman daw niya na talaga ako maligaya. Siyempre talagang, ewan ko, pinili ko kasing maligaya sa buhay. Ayokong maging malungkutin. Kapag ikaw nga ay sinasabi nga sa kanta, ang malungkutin ay pumapangit. Sabi ng aking ina, ang malungkutin ay pumapanaw. Kaya sikapin nating maging masayahin sa araw-araw. At kapag tayo masaya o
maging masaya, nakikita sa atin ang smile ng ating mga kasamahan, sila man din ay magiging masaya rin. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay balancing home and career. Paano natin babalansehin ang ating tahanan at ang ating trabaho? Lalo na ang mga ina ng tahanan na dati-rati, ang ina ng tahanan ay talagang sa bahay lamang, hindi po ba? Subalit, dala ng panahon, marami ngayon ang mga ina ay nagtatrabaho. Kaya mahirap na balansehin itong ating buhay. Ang sabi dito ay hindi siguro papangit ang ating buhok kung hindi iba't ibang saklob o sombrero ang ating isinusuot. Ano ba yung mga isinusuot nating sombrero? Sombrero ng isang asawa. Yan. Isang asawa. Ano yung role ng asawa sa pamilya? Yung role ng ina. Iba pa yung role ng asawa eh. Iba pa rin yung role ng ina. At kung buhay pa ang ating magulang, ay iba pa rin yung ating role na ginagawa. Kahit tayo ay may pamilya ng atin, kapag tayo may magulang pa, meron pa rin tayong responsibilidad. O dahil sa pagmamahal natin sa ating magulang, syempre, titingnan pa rin natin sila. Ano pa? Sombrero ng isang lola kung may apo ka na. Kahit tayo ay mga lola na, ay ramdam pa rin natin yung responsibilidad natin sa ating mga anak na meron ng mga anak. Sa madalit sabi, yung mga apo, hindi pa rin natin matitiis ang ating mga anak kahit sila'y may pamilya na. Ano pa? Role ng isang kaibigan. Marami tayong mga mahal na kaibigan na humihingi ng payo sa atin, dinadamayan natin. Ano pa? Sombrero ng isang empleyado. Ayan. Tayo ay gumaganap ng ating tungkulin bilang empleyado o kaya ay boss sa ating pinaglilingkuran. Kasama pa doon, kadalasan tayo ay volunteer, gumaganap sa mga gawain na pangkomunidad. Ito'y dagdag pa rin sa ating mga ginagawa. At ang listahan ng ating mga role ay napakarami. Iba-iba. Minsan meron ka pang tungkulin sa barangay. Yan. So, iba't ibang role o papel ang ginagampanan natin, lalo tigit ng isang ina. So, alam niyo po sa Biblia ay mayroong halimbawa ng hindi balanse ang buhay. Ito'y walang iba kundi si Martha. Si Martha po ay magaling magluto. Magaling entertain ng bisita. At kapag marami ng bisita, hindi na siya magkaintindihan. Gusto man niyang makinig sa ating Panginoong Hesus, ay hindi niya magawa dahil ang gusto niya ay perfect, ang kanyang paghahain, ang pagkain na ipapakain, ay talaga siya stressed. So, hindi balanse ang kanyang buhay. Ito po ba'y nararanasan ninyo, tayong mga ina ng tahanan? Pagkagising natin, iisipin natin na anong ating ipapakain, anong ating lulutuin. Pagkatapos, tayo ay ihahatid natin ang ating mga anak sa school. Pagkatapos, tayo ay magtatrabaho, tapos uuwi sa bahay, magluluto na naman, tapos magtuturo sa mga anak, i-tutor sila, pagkatapos a-attend ka pa sa pangangailangan ng asawa mo para tayong superwoman. Nararanasan niyo po ba yon? Nabubuhay na parang superwoman. Sinasakop ang maraming gawain sa isang panahon. Meron nga po diyang misis na habang nagluluto, naglalaba, tapos may kausap sa telepono, nag-aalaga ng anak, naglilinis, nag-garden. Sinasakop ang maraming gawa. Gusto ay maging the best. Palaging gusto'y perpekto ang kanyang ginagawa. Ano pang nangyayari?
nagagalit sa sarili kapag hindi nangyari ang pinaplano sa kanyang buhay at yung mga inaasahang mangyari. Maraming gustong gawin sa higit niyang kaya. May mga bagay na nakakaligtaan at nagiging sanhi ng galit at stress. Ito po ang nangyayari sa Superwoman Syndrome. Malimit nakakaligtaan ang relasyon sa asawa, sa anak, sa kaibigan, at mismong ang pag-aalaga sa sarili ay nakakaligtaan. Ito po ang nangyayari ng mga mayroong syndrome na ito. Gustong gampanan lahat. Ano po ang resulta? Kapag hindi nagawa yung iniisip niyang gawin, yung pinaplano, sinisisi ang sarili. So, hihinayang, bakit hindi ko ito nagawa? Bakit nakalimutan ko ito? Ganyan po ang nangyayari at nakikipagkompetensya. Bakit parang mas maganda ang ginawa nito kaysa nagawa ko? Hindi ito ang dapat kong gawin. Dapat ganito, ganyan. So, yun po ang nangyayari. Ano pa? Nagagalit sa sarili at mapunahin. Kino-compare yung sarili sa iba. Kaya hinahanap ng hindi maganda yung ibang tao. At ano pa, kapag nagkakamali, kung sino-sino ang sinisisi. Ay, kaya naman ako nagkaganito gawa ng ganito. Dapat ganito ang kakalabsan nito. Itong si ganito, ganito ang ginawa. Ganito po ang nangyayari kung sino-sino ang sinisisi. At ito po ang masakit. Malimit, nakakabitiw ng masasakit na salita. Hindi na naisip kung yung bagay kanyang sinabi ay nakasakit na pala. Kaya ganito po ang marami sa atin na hindi nababalanse ang ating home and career, yung ating pamilya at ang ating trabaho. Bakit ba natin ginagawa ito? Bakit pinipilit natin na marami tayong magawa? Ang sabi po ni si Cara Robinson ay nagbigay ng 6 na dahilan na nag-uudyok sa ating magdusa sa pagiging superwoman. Ano yung mga bagay na ito? Una, nakakakita tayo sa telebisyon at iba pang klase ng media ng mga babaeng tila superwoman na sa tingin natin ay maganda naman ang mga ginagawa. Yan, kapapanood natin ng telebisyon o sa social media, yung mga kababaihan na, uy, ang ganda naman ang ginawa nito, gagawin ko rin yun. Ay, maganda rin yung ginawa nito, gagawin ko rin yun. Yan ang ating naiisip. So number 2, iniisip natin kailangang gawin lahat ang mga bagay at walang karapatang magliwaliw o mag-isip para sa sarili. Ito po ang nangyayari. Dapat magawa ko ito sa loob ng ganitong panahon. At wala akong karapatang magliwaliw. Wala akong karapatang pumunta sa isang lugar para sa aking sarili. Wala akong karapatang magpa-parlor. Wala akong karapatang umunlad dahil ito ang dapat na mga mangyari. Ito ang susundin ko. So, ano pa? Number 3, inaasahan nating maging tagumpay sa lahat ng ating gagawin at mahirap tanggapin kung hindi magtatagumpay. Yan ang ating nasa sa isip sa mga project natin, sa mga iniisip nating gawin. Laging gusto ay perfect, hindi magkakamali at dapat ay magtatagumpay. Kaya ito nangyayari sa atin. Number 4, nakagisnan na natin na ang isang ina
ay responsable sa maraming gawain sa bahay at sa pagiging nanay at asawa na kung tayo'y may ibang hanap buhay ay dapat lang na parehong magampanan ng maayos. Ayan. Alam niyo po, yung nakagisna na yon na lahat idudulot mo dahil gusto mong maging perfect mother, perfect na asawa, ay gusto mo lahat ay ka-approve sa ating asawa. Lahat ay hahainan pagdating at pagpaligo ay dudulutan mo ng kanyang isusuot, ang kamiseta, ang brief, at ang mga polo dapat ay talagang perfect sa pagkakaplantsa at nang hindi mapulaan ng asawa. Ganun din sa ating anak, lahat ay idudulot. Ang pagpapakain, habol, kung saan-saan pumunta ang anak, ay hahabulin at para mapakain lamang. Ito ang ating mga iniisip para maging perfect na asawa at ina. Kaya tayo nagkakaroon ng superwoman syndrome. Ano pa? Tayo ay puno ng buhay. Yan. Para bagang lahat ng lakas ay nasa atin, tayo masyadong aktibo at nasisihan kapag maraming nagawa. Na kung minsan ay talaga namang patay-patay na ang katawan. Number 6 ay natural sa atin ang mag-alaala sa ibang tao. Inaalagaan natin ang ating mga anak, ating asawa at ang ating mga kaibigan. At kahit na tayo ay abala sa maraming bagay, ay nakukuha pa rin nating mag-aruga ng ibang tao. Okay lang po yon, subalit huwag lang isasakripisyo ang sariling kapakanan. Ganyan po ang nangyayari sa atin mga kaibigan. Kaya tayo ay nagiging parang superwoman na kinakayang lahat to the detrimental of our health kung minsan. Kaya mga kaibigan, sikapin nating maging balanse ang ating buhay. Bukas po'y ating itutuloy kung paano ba natin ibabalanse ang ating career at ang ating tahanan na hindi napapabayaan ang ating sarili. Mga kaibigan, muli tayo ay magkumustahan, magkwentuhan bukas sa ganito ring oras at himpilan. Ako po ang inyong kaibigan, si VG, Ate VG, Tita VG. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ate VG. Siyempre, ako po ay nakarelate sa kanyang shinare sa atin ngayon sapagkat ako ay isang full-time na nag-work, full-time employed, and at the same time, ako po ay mother. Isa akong ina ng magto 2 years old pa lang na baby. So talagang kailangan ko pong balansehin ang aking panahon. Inisa-isa niya yung superwoman syndrome. Sino po sa inyo dito yung habang nakikinig parang nasa isip niyo, ako yata yung kanyang dinidescribe. Minsan sinisikap nating pantayan yung mga standards na nakikita natin sa TV na pinoproject sa atin, ng social media, ng mga ng iba't iba ng community, ng society po natin ngayon. Gusto natin mapantayan 'yon, kaya minsan ay to the extent na tayo po ay parang ubos na. Minsan ay gusto natin na dapat gawin natin lahat, dapat maayos lahat, nakakaligtaan na natin na to pause, to have a break, magkaroon ng time for pleasure, ma-replenish naman yung mga energy na naubos na sa atin, na nawala na sa atin, because we're very busy serving other people and playing the roles, yung iba't ibang roles na meron tayo. Although yes, maganda po na we try to make everything in order, yung pinakamabuti natin na dapat nating magagawa. Binibigay talaga natin yung best. Maaring sa trabaho yan, maaring sa mga kapatid natin yan, maaring sa loob ng ating tahanan. God expects always the best for us. At kasama po dyan yung hindi natin of course kakaligtaan ng maglaan ng panahon. Hindi lang po yung maglaan kasi parang pag sinabi natin nag-spare ka lang ng time, parang
just parang hindi natin sila naging priority. Pero maganda po na, we have shared life experiences with our family. Mas nakikilala natin sila, yung context na masaya, kumakain, may mga kwento, yung gano'n na panahon. Of course, hindi po yung trabaho ang culprit dito. Minsan sinisisi natin yung work eh. Ito ay nasa sa atin po kung paano natin ginagawang balanse yung atin pong buhay. At kapag po natutunan natin yon, it is such a great blessing. Ang trabaho po, ang ating family, they should be working hand in hand. Alay po dapat sila para sa isang malusog na pamumuhay. Mga kaibigan, ito po ay pagpapatuloy pa natin. Kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, meron po kayong mga paglilinaw, gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na ating ipinamimigay, tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. We are also on socials, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel Adventist World Radio North Philippines. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a train that's winding upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go and singing until then. With joy I'll carry on until the day my eyes behold the sea, until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall their borrowed for a while, and things of earth that cause a heart to tremble. Remember, death will only bring a smile, but until then my heart will go and singing until then. With joy I'll carry on until the day my eyes behold the city, until the day God calls me home. But until then
Maraming salamat po sa mensahe ng awitin na ating narinig. Tayo po mga kaibigan ay nagpapatuloy sa atin pong pag-aaral, mga kalalakihan sa banal na kasulatan. Ngayon po tayo ay nasa New Testament sa Bagong Tipan. Marami na po tayong mga Bible characters na pinag-aralan at ngayon po pinagpapatuloy natin ang tungkol kay Paul. Ngayon, ang atin pong paksa, ang bibigyan natin ng pansin ay yung mensahe niya sa iglesia ng Colosas, sa mga taga-Colossians. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon at ating bibigyan ng pansin sa isang serye, ang sulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Colosas. Ano ang kanyang pabalita? Bakit ito naisulat? At ang aklat na ito marahil naisulat noong 60 AD. At ito ay mayaman sa turo tungkol sa ating Panginoon, sapagkat sinasabi sa aklat ng Colosas 2:9, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Sa makatuwid ngayon ang pagka-Diyos ng ating Panginoon ay Kanyang binibigyan ng kahalagaan upang sa ating pagbasa sa aklat na ito ay magbigay sa atin ng ano ang kalagayan ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kaya nga si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. At ito ay binabanggit din sa aklat ng Pilipo sa kanyang pagsulat. At samantalang si Apostol Pablo ay nasa bilangguan, ay naisulat niya ang aklat na ito. Ang wika sa aklat ng Colosas 4, versikulo 3, 10 at 18, ito yung kanyang sinasabi. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming may pahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos. Gis. Binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo. Sa makatuwid ngayon, si Apostol Pablo, hindi lang siya ang nakabilanggo, kundi pa naman may kasama siya dahilan sa kanyang pagsalita at pangangaral sa salita ng ating Panginoon. At ang wika pa, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe, tungkol sa kanya'y tumanggap kayo ng mga utos upang magpupunta siya sa inyo, siya ay inyong tanggapin. Katapos ang wika sa 18, akong si Pablo ay sumusulat ng pagbating ito ng sarili kong kamay. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, sumainyo nawa ang biyaya. Kaya nga samantalang siya ay nakabilanggo, hindi lamang siya basta nakabilanggo, kundi pa naman ang wika niya, siya ay nakatanikala. Kaibigan, dahilan sa kanyang pananampalataya, pagtuturo tungkol sa ating Panginoon, ito yung kalagayan ng lingkod ng ating Panginoon. At pagkatapos sa aklat na ito ay binabanggit ang nagbibigay ng balita sa kanya. Ang wika sa versikulo 7 ng kapitulo 1, ito ay inyong natutunan kay Epaphras, na aking minamahal na kapwa alipin, siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. Kaya si Epaphras, siya ang nagbibigay ng balita kay Pablo, samantalang si Apostol Pablo ay nakabilanggo.
at ang kanyang binabalita kay Apostol Pablo ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, nagbibigay sa kanya ng encouragement sapagkat malalaman natin ngayon kung ano ang kalagayan ng iglesia ng Colossus. At dito sa aklat na ito ay ating mababasa ang katapatan ng mga kaanib, ang pag-ibig sa bawat isa, at gayon din ang pag-asa sa kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi sa atin sa Kapitulo 1, ating simulan sa versikulo 1, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na aking kapatid, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus. Ang kanyang pagbati ngayon ay iyong makikilala, iyong ngayong mababasa na hindi basta-basta ang mga mananampalataya. Siya ang nagbigay ng aral sa mga taong ito at bagamat ngayon siya ay wala siya sa kanilang harapan, subalit siya'y sumusulat para magbigay ng encouragement sa mga mananampalataya sa iglesyang ito. Kaya nga ang kanya ngayong pagbati, ang wika sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Kaibigan, ito yung mga dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay sumulat siya sa iglesia ng Colossus sapagkat meron siyang kasiyahan na kanyang malaman ang katayuan ng mga kaanib ng iglesia ng Colossus. At ang sabi sa 3 hanggang 4 ng Kapitulo 1, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Kaya nga, ang binabanggit dito, yung may kinalaman sa panalangin, ayon sa versikulo 3. Kaibigan, tayo ay nananampalataya, ang Diyos ay kanyang tinutugunan ang ating mga pananampalataya. Ang Diyos ay kanyang pinapakinggan ang dalangin ng kanyang mga anak. Itong mga kaanib ng iglesia sa Colossus, sila ay palaging nananalangin, umihingi ng tulong, ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Bagamat nung panahon na yon ay medyo may kahirapan ang pagiging isang Kristiyano sapagkat iligal ang Kristyanismo noong panahon na yon. Subalit sila'y tumanggap ng katotohanan na dala ni Apostol Pablo at ngayon bagamat siya malayo sa kanila, kanyang pinapaabot ang kanyang damdamin at gayon din ang kanyang nasa loobin niya sa pamamagitan ng kanyang pagsulat. Kaibigan, kung baga sa ating panahon ngayon, ito yung paraan ni Apostol Pablo na siya ay bumisita sa mga kaanib ng iglesia. Kaya nga, sila ay nananampalataya ang ating Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. At pagkatapos ang wika, nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Kaibigan, ang pananampalataya, ito yung katangian ng mga taong maliligtas. Sapagkat ang wika sa aklat ng Apokalipsis, ito yung kalagayan ng mga taong maliligtas, yung mga taong nag-aantay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Ito ay binabanggit sa aklat ng Apokalipsis 14, versikulo 12. Ang wika sa atin, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag
sa pananampalataya ni Jesus. Ito yung katangian ng mga banal. Kaya nga, yung mga kaanib sa iglesia ng Colossus, sila ay may pananampalataya. Kapag ka ikaw ay isang taong may pananampalataya, ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Bagamat mahirap ang pagiging Kristiyano nung panahon na yon, ang nangyayari ngayon, sila ay nagtatapat sa Diyos dahilan sa kanilang pananampalataya. Kaibigan, ang pananampalataya, ito yung katangian na kung ating basahin ang aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ito yung taglay ng mga taong banal. Katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Moises, sila'y nanampalataya sa ating Diyos. At bagamat sa kanilang kapanahunan, hindi nakita ang Mesiyas nung siya ay nangaral sa lupang ito. Subalit, sa pananampalataya, sila'y nakatingin sa mga pangako ng ating Panginoon. Hindi lamang yon ang kanilang kalagayan ayon sa ating Biblia. Sila ay umiibig sa bawat isa. Kung bakit ngayon ang apostol ng Diyos ay may kasiyahan sa kanyang puso. Kung baga sa ating panahon ngayon na ikaw ay may mga kaibigan at nabalitaan mo ang iyong mga kaibigan ay nagmamahalan sa isa't isa, hindi sila nag-aaway, sila ay nagtutulungan, hindi ba ikaw ay masaya? Gayon din sa mga anak sa tahanan na kapag ka nakikita ng mga magulang ang kanyang mga anak ay nagtutulungan, at pagkatapos ngayon sila ay nagmamahalan sa bawat isa, ang iyong ngayong damdamin, ikaw ay nagagalak. Sapagkat sinasabi ng ating Biblia na ang pananampalataya na taglay nila ay meron silang katapatan sa Diyos kung bakit ang lingkod ng Diyos na ito ay nasisiyahan sa kanyang nabalitaan. At ang kanilang matinding pananampalataya ay nagbibigay ngayon ng isang kalagayan kay Apostol Pablo. He is being refreshed. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya siyang ebidensya ng kanilang mga panalangin. Kung bakit sila nanalangin? Sapagkat meron silang pananampalataya sa ating Diyos. Ang pananampalataya ngayon ay nagpapahayag at nagbibigay ng demonstrasyon sa kanilang pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. At sa versikulo 4 na aking binasa kaninang wika, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Kaibigan, ang pag-ibig ngayon, siya ang sagisag ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 13, versikulo 35, ito ang ating mababasa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga, yung pag-ibig na yon na binabanggit din ni Apostol Pablo at gayon din ni Apostol Juan o John the Beloved, ito yung sagisag na sila ay mga lingkod ng Diyos, mga alagad ng ating Panginoon. Sapagkat meron ding sinasabi sa 1 Juan, ang wika, Kapitulo 3, versikulo 14, ito yung ating mababasa. Nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sa makatuwid para masabi ngayon at mapatunayan, tayo ay mga buhay. Tayo ay umiibig sa bawat isa. At kapag ka hindi tayo umiibig, ang wika, nananatili tayo sa kamatayan. Kaya nga, ito ay napakahalaga. Bakit?
Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Korinto, Kapitulo 13, versikulo 3. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig, ang wika sa 4, ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Ito yung sinasabi ngayon kung bakit mahalaga yung pag-ibig sa bawat isa. Kaibigan, ang lingkod ng ating Diyos ngayon ay nakikita yung pag-ibig sa mga tahanan na mga mananampalataya. Hindi lamang sa tahanan, kundi pa naman sa loob ng iglesia. Na kapag ka ngayon may pag-ibig, walang awayan sa mga kaanib sa tahanan at gayon din sa iglesia. Manapay ito ay nagbibigay ng fellowship o pagkakaisa at pakikisama ng bawat isa. Kaya nga, ang kanyang sinasabi na ang iglesyang ito ay isang loving church. Kaibigan, na kapag ka sinasabing loving church, ito ngayon ay isang ebidensya na ang mga mananampalataya ay nagkakaroon sila ng unity sa bawat isa. At ang sabi pa ngayon sa versikulo 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Kaibigan, hindi lamang sila ngayon ay may pananampalataya, nag-iibigan sa bawat isa, kundi pa naman sila ay merong pag-asa. Sa ibang bahagi sa sulat ni Apostol Pablo, yung blessed hope, mapalad na pag-asa. Itong pag-asang ito ngayon ang siyang nagbibigay ng katotohanan na ang tahanan natin ay hindi sa lupang ito, kundi sa langit. Kaya ang sabi, dahil sa pag-asa nakalaan para sa inyo sa langit. Kaya nga ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga anak, na umiibig sa bawat isa o nag-iibigan at pagkatapos ngayon sila ay may pananampalataya na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ang wika, dahil sa pag-asa nakalaan para sa inyo sa langit. Kaya nga ang tahanan ng mga banal, hindi itong lupang ito. Tayo ay mga estranghero sa lupang ito. Tayo, ang ating pagkamamayan ay hindi rito sa lupa, kundi ang wika sa langit ang ating pagiging pagkamamayan. Sapagkat ang sanlibutan na ito ay nagbibigay sa atin ng maraming mga hamon sa buhay, subalit kinakailangan tayo ay matuto sa paraan ng ating Diyos, mahayag sa atin ang bunga ng Espiritu upang tayo ngayon ay karapat-dapat ngayon tungo sa langit na bayan. Kaibigan, ang tahanan na inihahanda ng Diyos sa atin, yung langit na bayan, ay nandoon ang kanyang kayamanan at nakalaan ang kanyang mga kayamanan na ito sa lahat ng mga taong umiibig sa bawat isa, higit sa lahat, umiibig sa ating Panginoon. Kaya sabi sa versikulo 8, at siya rin naman sa atin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Napakagandang ating basahin nitong wika, at siya rin naman sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kaibigan, ang mga sulat ni Apostol Pablo nagpapahayag sa bawat sa atin na ito yung kailangan makita sa kalagitnaan natin. Kung sa ating ngayong community, makikita itong sinasabing pag-ibig na ito, disin sana ang mga mamamayan sa lugar na iyon ay walang sinasabing away, walang patayan, walang
sinasabi natin na napupuot sa bawat isa, sapagkat ang nagahari sa puso ng bawat isa, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos at nagahari sa ating mga puso, ang pag-ibig na ito, ang siyang nag-uutos sa atin na tayo ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Ito ngayon ang nag-uutos sa atin para tayo ay maging generous sa ating pagbibigay, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Kailangan natin ang pananampalataya. Kailangan natin ang pananampalatayang ito ay merong ebidensya na tayo ay merong maningas na pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi lamang ito, bunga ng ating pananampalataya, tayo ngayon ay nananalangin sa Diyos. Ating pinagkakaloob sa Kanya ang ating mga sarili. Kaibigan, katulad ng ating nabasa sa nakaraan nating pag-aaral, ang ating gawain sa umaga kapag tayo nagising, tayo ay makipag-usap sa Diyos. At sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, ating ngayong isuko ang ating sarili sa Kanya, ang ating mga panukala, at gayon din ang ating mga layunin sa ating buhay, kaibigan. Ilagak natin sa ating Diyos. Kasi kung minsan iniisip natin, ito yung pinakabuti para sa atin. Subalit, alam ng Diyos ang pinakabuti sa Kanyang mga anak. Kaibigan, ito yung kailangan ng mga mananampalataya. Manampalataya tayo ang ating Panginoon. Siyang ating pag-asa. Siyang ating tagapagligtas. Bagamat siya ay Diyos, ay nagkatawan tao siya alang-alang sa Kanyang mga anak upang tayo maligtas. Hindi tayo ang humanap sa Kanya at siya ang humanap sa atin. Katulad ng parabola ng ating Panginoon, the lost sheep, nung Kanyang binilang ang Kanyang mga tupa, ay kulang ng isa. Ang Kanyang ginawa, hinanap niya yung isang yon. Bagamat madilim na sa paligid, bagamat mapanganib, dahilan sa Kanyang pag-ibig sa tupang nawawalang iyon, Kanyang hinanap alang-alang ngayon sa Kanyang tupa na nawaglit at Kanyang ibinalik sa kulungan. Kaibigan, iyon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nakahanda ka bang tanggapin ang ating Panginoon? Marahil kaibigan, sa matagal na panahon, ang ating Panginoon ay nangungusap sa iyong puso't isipan. Subalit wala kang panahon sa nakalipas. Ito na yung panahon, kaibigan, na ating ipagkaloob ang ating sarili sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng Biblia, hindi bukas ang kaligtasan, kundi ngayon ang kaligtasan. Handa ka bang tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas? Bago tayo ngayon malalangin, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ilapit natin sa Kanya. Ibulong mo sa Kanya, sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Dakilang Diyos, sa matagal na panahon, marahil ang aking kaibigan ay wala siyang panahon sa inyo. Subalit ngayon siya nagkaroon ng panahon at ang kanyang puso't isipan ay nais na maglingkod sa inyo. Dakilang Diyos, tanggapin po niyo siya.
merong bumabagabag sa kanyang isipan na mga suliranin. Subalit walang imposible sa aming Diyos. Panginoon, inyo pong tugunan ang kanyang kahilingan sa inyo. Aming din pong dinadalangin ang Pangulo ng aming bansa. Gabayan po siya. Ang pangalawang Pangulo, ang mga cabinet members, at gayon din ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, pagpalain po sila, Panginoon. At gayon din ang mga nanunungkulan sa mga probinsya, mga gobernador, mga mayor, at mga nanunungkulan sa aming mga barangay, pagpalain po sila, O Diyos. Ang mga nagbibigay ng kagalingan o kagamutan sa mga pasyente, ang mga doktor, ang mga nurses na inyo pong ginagamit upang gamutin ang mga may karandaman, O Diyos, inyo po silang tulungan, pagpalain nawa sila. Dakilang Diyos, marami po kaming nais na ilapit sa inyo. Kayo po ang nakakaalam. Mari po bang tugunan ninyo ang kanilang pangangailangan? Ang kanilang pangangailangan na pagkain sa araw-araw. At gayon din ang kanilang mga pataniman, ang kanilang mga hanap buhay, O Diyos, pagpalain nawa po. Marami pong salamat na inyo pong pinagkaloob, tinugunan ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos na sa ating pag-aaral tuwing umaga, nare-refresh ang ating mga isipan at ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Romy. Simula pong maranasan ni Apostol Paul yung pagbabago sa kanyang buhay na ginawa ni Jesus, kanya po itong ibinahagi rin sa iba at naging mission niya rin po na pangalagaan itong mga bagong mananampalataya. Kung kaya nga po sumulat, ito pong sulat na to ay pagpapalakas dito sa iglesia ng Colossians. Nagpasalamat siya sa mga taga rito, sa Colossian Church, sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo at sa kanilang pagmamahal, pag-ibig kanino, for all the saints. Ang kanila pong source, ang pinagmumulan nitong kanilang mapagpasalamat na puso ay yung pag-asa kay Jesus. Binanggit rin ni Apostol Paul sa kanya pong sulat yung epekto, yung pong ginawa ng mabuting balita sa kanilang buhay. Anong sabi? It bears fruit. Nagbunga ito in all the world. So hindi lang nanatili confined to one place. No, it bears fruit in all the world at it continues to increase. Napakaganda po, pinoint out, in-emphasize din po ni Paul na ang mga taga-Colossians ay naging halimbawa nitong mabuting balita. Sila mismo ay nagbunga. Nabanggit din po ni Apostol Pablo sa kanila yung love of the Colossians, yung pagmamahal ng mga Colossians. They were commended dun sa kanilang mapagmahal na espiritu. At yung love na to nag-extend, ito kasi yung klase na self-sacrificing, hindi selfish. Nag-extend to sa iba para sa best interest ng ibang mga tao. Mga kaibigan, ito yung challenge sa atin, yung sundin itong example ng mga Colossians. Na tayo po yung tugon natin din sa mabuting balita ay yung magbunga, makita ito sa ating mga buhay. Ang mabuting balita po ay binibigyan tayo ng pag-asa na pwede itong mangyari sa ating buhay. Na habang lumalakad tayong kasama si Kristo, tayo ay kanyang binabago. Atin pong purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako that He will continue the good work He started in us. Siya po ang tatapos ng mabuting gawang sinimulan niya sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may bagnanais na magsaliksik ng mas malalim ng banal na kasulatan, o kaya po gusto ninyong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na atin pong patuloy na ipinamimigay, pakipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tumawag po, mag-text sa 0917-174
0917 174 2777 or sa 0968 853-6607. 0968-853-6607. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang Tinig ng Pag-asa po ay masusubaybayan on Facebook and YouTube. Ang ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines. Ang ating pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa lahat po ng mga nagnanais ng readily available, downloadable po na Bible Study Guide, meron tayong for adult, meron din pong for kids. Pumunta lang sa bibleschools.com/Central Luzon. Muli, sa ngalan po ng bumubuo ng Tinig ng Pag-asa ni Pastor Romy, ni Ma'am VG, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Makita-kita po muli tayo bukas. God bless you po. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.